ito. And we worship you, Father God, the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace. We worship you. This atmosphere, binabago namin yung lugar dito, Lord. Hindi ito normal na Sunday lang, hindi ito church lang. Ito ang bahay mo. This is your house, Father God. This house is a house of prayer, a house of worship, a house, Lord, full of your presence, full of your glory. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, taas natin ang ating mga kamay ngayon. We worship you, Father God. Open up your mouth. Sige, bukan nyo ang bibig nyo. Awit tayo. Sabihin natin, Jesus, come into my life. Lord Jesus, I worship you. I give you my heart, my soul, my entire self, Lord. Ang aking buong sarili ay para sa iyo lamang, Lord. Sabihin mo to, Lord, inaalis ko lahat ng mga nanggugulo sa isip ko, sa buhay ko. Pinofocus ko ang sarili ko sa inyo. Kayo ang aking Diyos. Kayo ang aking hari. Maghari ka sa akin. And Lord, matuwa po kayo sa aking handog na pagsimba. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Just continue to worship. Huwag mong pansinin ang mga katabi mo. Huwag mong pansinin yung paligid mo. Focus on the song. Focus on the words. Yes, Lord. Oh, come on, open up your mouth and sing. Yeah. Say Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Lord, you are here in our midst. You are here. The King of Kings, the Lord of Lords is here. Andito ang ating hari. And we say, all the saints. Come on, church. Awitan mo ang hari mo. Bow before your throne. Yes, Lord. All the we cast our crowns. Their crowns before the Lamb of God and sing. Say, all the saints. All the saints, all the saints and angels, they bow. bow Yes, Lord, we worship you, Lord. throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb You are of worthy. God and Sing from your heart. You are worthy of it all. You're worthy. All the voices. You are worthy of it all. Purihin mo ang hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. For from you are all things, Yes, Lord. and to you are all things. You deserve Once more, the glory. sing, you are worthy. Sing from your heart, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy, Jesus. You are Yes, worthy Lord. of it all. Say, For from you are all things, and to you are all things. galing sa puso, You deserve isigaw the mo. glory. Sabihin mo kay Lord, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You
deserve the glory. Yes, Lord. We say day and night. Day and night, night and day. Taas mo lang ang kamay mo. Sabi mo, Lord, para sa'yo tong awit na to. Araw-gabi, Lord, magpupuri ako para sa'yo. Hindi ako titigil sa pag-worship. Pangit man ang mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Mukhang mahirap, mukhang imposible, pero hindi ako titigil. Hindi ako titigil sa pagpuri at sa pagsamba ng ngalan mo. Ikaw pa rin ang Diyos ko sa kahit anuman mangyari. Yes, Lord, say, day and night. From you are all things. For from you are all things. And you deserve the glory. One more time we say, from you. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Lift up a shout of praise. Say hallelujah! Hallelujah! Lakasan niyo ang pagsigaw niyo. Yan ba ang sigaw para sa mga hari ng mga hari? Sabihin mo, hallelujah! Sing from your heart, hallelujah! Yes, Lord! Ngayon, nandito tayo, sabihin mo sa katabi mo, we will celebrate. Naku, mga walang buhay. May buhay ba ang Diyos natin? Buhay ba? May naririnig ba ko? Buhay ba ang Diyos na pinupuri mo? Amen. Sino ang Diyos mo? Sino? Anong pangalan niya? Say Jesus. Jesus. Sabihin mo, Lord, I will worship you today. I will worship you today. I will praise you today. I will praise you today. Pakita niyo yung energy niyo. Meron ba kayong energy para kay Lord? Amen. Sa ibang bagay, ang dami nating energy. Sa ibang bagay, ang bilis natin gumalaw. Dapat ganun, mas higit pa pag para kay Lord. Amen? Amen. Oh, ngayon, gawin natin. Talon tayo. Jump, everybody. Exercise muna tayo. Yan, game. Jumping jacks. Mga dancers, please pa-demonstrate paano ang jumping jacks. Gusto ko makita natin. Igalaw mo ang katawan mo kasi si Lord nagbigay ng katawan para sa'yo. Jumping jacks. Jumping jacks. Are you ready? Up, up. Come on. O yan, okay na. Kailangan nila ng warm up eh. Okay, gawin natin Gawin nyo yung gantong sayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright, 1, 2, 3,
and 4. Ayan, para kanino to? O, gumagalaw na kayo. May katawan na kayo. O ngayon, yung gagawin ng mga dancers natin, gagayahin nyo sila. Kasi ito, ginagawa natin para kanino? Para kay crush ba? Para ba sa katabi mo? Siya ba ang tinitignan mo? Kanino dapat tayo nakatingin? Kay Lord. Kay Lord. Para kanino tayo nakatingin? Kay Lord. Para kanino tayo sasayaw? Kay Lord. Alright, here we go. Are you ready? 1, 2, 3, and one way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way. Jesus, you're the only one that I can. Let's go! Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. 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 Are you ready? Sing the first verse. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn. Turn to you when you were always there. I put you first. In troubled times, it's you I see. Here we go. I put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. Are you ready? 1, 2, 3, and One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the Okay, only okay. one that I could live for. ulit. Paano yung steps? Pakita nyo ha. Ready ha? 1, 2, and 1. One way. One way, gaya nyo. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, come on. Jesus, you're the only one that I could. Ulit. One way, Jesus. Oh, yan, game. Lahat ng mga sasayaw, pumunta dito ngayon sa harap. Sino dito yung mga pinagpala? Pumunta ngayon dito sa harap, ipakita nyo. Ipakita nyo. Wawasakin natin tong sistema na to na natatahimik lang tayo. Sumasayaw ka sa church, ganito ka lang. Pakita mo na buhay ang Diyos mo. Are you ready? Alright, let's sing the second verse. You were always, always there. Are you ready? Every hour and everywhere. Your grace abound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till Friday. It's no 1, 2, 3. one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that Once I more, could once live more. One way. for. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sumigaw kayo, hallelujah! We worship you, Lord! Oh yeah! Say, you are the way. You are the way, the truth, and the life. I give my faith and not by sight. Come on, lakasan niyo yung boses niyo. We're living all for you. Para kay Lord to. Pabulong. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. O, lakasan na natin ha. You are the way. Ready? We say, you are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living Say, you are the way, Jesus. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Once more, you are the way. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight
mo. You are the way, the truth, and the life. I live by faith. Come on, church, all the voices. Wag mo na kumanta yung backup. All the church, sing, you are the way. You are the way. Wala mo ng backup, wala mo ng backup. I live by All the voices, open up your mouth and sing. for you. We're living for you. Sing, you are the way. You are the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, we're living up for you. Sing from your heart, you are the way. You are. the way, the truth, and the life. You live by faith and not by sight. For you, We're living up for you. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes, Lord. Father God, kayo po ang nakakakita ng mga puso ng bawat isa na nandito ngayon. And Lord, we give you our hearts. We give you, Lord, our everything, Lord. Sige, sabay-sabay natin, taas natin ang mga kamay natin. Taas natin as a sign of surrender. Pinapakita mo, Lord, I surrender. Sino dito yung pagod na sa mundong ito? Sino dito nahihirapan? Sabihin mo, Lord, ako yun. Lord, hirap na ako. Araw-araw, Lord, hirap ako, Lord. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya. Sige, open up your mouth. Say, Lord, di ko kaya. Pag wala ka sa buhay ko. Kaya, Lord, I give you, Lord, my heart. I give you my everything. Sabihin mo, Lord, ibigay mo sa akin, Lord, ang bagong puso na kayo ang makita sa akin. Ibigay mo, Lord, yung iyong banal na spirito. Let's sing the first verse. This is my desire. This is my desire. Come on, church. To honor you. my heart, I worship you. Within me, I give you praise. Huwag niyo pansinin yung mga distractions. Adore is in you. Yes, Lord. Sing the chorus. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Come on, church. It's you and God. I live for you. You alone. Every breath that I Oh, take, Lord, every moment I'm away.
Just focus on Him. Lord, let your presence fall in this place. This is my desire to honor you. Lord with all my heart. Lord, with all my heart, I worship I you. worship you. Oh, yeah. All I have, All I have within I give you praise. I give you All praise. that I adore. All that I Oh, adore is in you. It's in you. Sing from your heart. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Sha-la-la-la. I live for you. Yes, Lord. Every breath that I take. Lord, have your way in me. Lord, I Lord, I give you my heart. I give you my soul. live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm Have your way. Yes, just worship Him. Huwag mong pansinin ang katabi mo. Tuloy mo lang, ituloy mo lang. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, tinatabi namin lahat ng distractions, Lord. We make way for you. Oh, King of Kings, Lord of Lords. Sing from your heart. Lord, I give you my... All the voices. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Come on, church, let it rise from your heart and sing. give you my soul. Yes, Lord, it's you and I God live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Yes, Lord. I let go.
Sabi mo, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Yes, Lord. Yes, Lord. Have your way in me. Yes, Lord. Kayo lang ang hanap namin. Say, I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, and no one else. Nothing else will do. I just, come on, church. And nothing else, nothing else, nothing else will do. Let it rise from your heart. We say, nothing else, nothing else. Nothing else will do. I just want you. Come on, church. Let it rise from your heart. Make this your prayer. You say, Lord, ayoko ng kahit anumang bagay sa mundong ito. Ikaw lang ang aking hinahanap. Nothing else will do. You say, Lord, Jesus, I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I say, Jesus, I love you. I give you my heart. King Jesus, I love you. I give you my heart. You say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I give you my heart. King Jesus, Jesus, I love you. I give you my heart. As the music plays, talk to God right now. Habang patuloy lang dito ang music, kausapin mo si Lord. He is here. Be still and know that He is God. Yes, Lord. We rest in your presence. We rest in your presence. Yes, Holy Spirit, we rest in your presence. Yes, Lord. Once more, we say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I give you my heart. Come on, church. Once more. Jesus, I love you. I give you my heart. Say,
Jesus, I love you. I give you my heart. Yes, Lord. Holy Spirit, thank you for your wonderful presence here today. Turuan niyo pa kami magbago. Turuan niyo pa po kami ma-receive ang inyong word, Lord. Continue to transform us. Continue, Lord. Continue to move. Continue to touch every heart in this place, oh God. Continue, Holy Spirit, to empower all of us in this place. Yes, Lord. Once more, we sing, Lord, I give you my heart. Sing. Say, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Come on, church. Nakikinig sa'yo si Lord. Tinitignan niya ikaw kung ano ang ginagawa mo para sa Kanya. Lord, have your way. Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ni Lord, I give you my heart. na ibibigay niya yung buhay niya, yung buong buhay niya para sa'yo. Ba't hindi mo kayang ibalik ang pagpuri? I live for you. Come on, church, let it rise. Every breath that I Open up your take, mouth and sing. every moment I'm Oh, away. yeah. Lord, have Lord, your have your way. We say, way. Lord, I give you my soul. Give you my Oh, soul. yeah. I live for you alone. Every breath that I take. Every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your All right, church, we say, Lord, I give. Sige, iwagayway mo ang kamay mo as a sign of surrender. Lord, I surrender to you. I live for you alone. Every breath that I. Sige, ibigay mo lahat. Oh! Yes, Lord! Yes, Lord! have your We say, Lord, I give you my heart, yeah. Oh, Lord, I give you everything. Every breath that I take, every moment. moment I'm away. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. We say, Lord, have your way in me. Once more. Lord, have your way in me. Sing, Lord, have your way in me. Yes, Lord. We worship you, Lord, this day. Bago ulit umupo, sabihin mo, mahal na mahal ka ni Lord. Sige, kung mamay ka ng 5 tao, sabihin mo, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
Thank you, Lord. We worship you, Lord, this day. You may now be seated po. Thank you. Okay, good afternoon po sa inyong lahat at good afternoon po sa mga nanonood sa ating FB Live. Welcome po sa ating Sunday service dito sa His Dwelling Place Church. And pakibati naman yung katabi mo, good afternoon. Hello, good afternoon. Yan, yung nasa kabila. Hallelujah. Okay. Medyo nakakalungkot kasi kung narinig niyo po yung balita, if you are aware of the news, ang Israel po ay binobomba at hindi lang, talagang pinasok ng ang tawag dito, militant groups, no, yung Hamas, at yung ilan sa mga Israelita ay kinidnap, no, pinagpapatay at pinapasabugan ng bomba ngayon ng Israel. Can we just say a word of prayer for Israel? Tungulang natin ang ating mga ulo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagtulong sa iyong bayan, sa iyong bayang Israel, Panginoon. Lord, have mercy upon them. We pray, O God, that you protect them, O God. And I pray, Lord, dun sa mga nakidnap, mga nakuha ng mga kalaban nila, Panginoon, I pray ma-recover, Lord, yung mga anak mo, Panginoon, na nakidnap. We pray, Lord, ingatan niyo po ang bayan mo, padala niyo po ang inyong mga anghel para tulungan sila. Hadalangin ko, O Diyos, na kung saan, Lord, alam ko nagdadalamhati ang iba sa kanila dahil namatayan. I pray for your peace upon them. Even now, Lord, we pray, O God, tulungan niyo po sila. And we pray, Lord, na Panginoon, kayo na po, Panginoon, ang mag-deal, Panginoon, sa kanilang mga kalaban. Father, we ask for forgiveness on behalf of Israel kung ano man ang kasalanan nila, kung bakit nakapasok ang gawa ng kaaway. And we ask, Lord, for the blood of Jesus to cover them. And Lord, alam namin, Panginoon, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. So we thank you. We put all our hopes in you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So ngayon, ano po yung tinalakay natin last Sunday? Are you a Christian or are you a disciple? Yan. Ano po ba tayo? Maliwanag po ba? Ano po ba tayo? Yan. Ang salitang Kristiyano pala ay hindi nanggaling kay Jesus. No? Kundi ito ay nanggaling sa mga taong nasa labas ng simbahan bilang pangtuya sa mga taong sumusunod kay Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay natuya na dahil sa iyong pananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Sige, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. You are blessed. Sinabi ni Jesus yan. Blessed are you when people insult you or persecute you because of me, sabi ni Jesus. Kaya mag-alala ka kung ikay tinuya sa iyong pananampalataya sapagkat alam mo na kay Lord ka talaga. Okay? So, today we're going to discuss what is a disciple. So, hindi pala tayo Kristiyano lang, tayo po ay disipulo. Yan, we are disciples. And what is a disciple? Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Okay? Ano ba ang isang disipulo? Okay? What is a disciple? So a disciple, mathetes in Greek, is a learner. Ibig sabihin, patuloy na nag-aaral. Okay? A student, a follower, tagasunod. Sabi mo sa katabi mo, tagasunod. So, sino sinusunod natin? Si Lord, di po ba? An imitator, meron tayong ginagaya. Okay? At hindi lang kung sino-sino ang ginagaya natin si Lord. Usually, someone committed to a significant master. So, siya po ang ating Panginoon. Okay, meron po tayong sinusunod. So, a disciple is one
who makes God his top priority. Sabi natin, top priority. Ibig sabihin, higit sa lahat, siya muna ang nauuna. Amen po ba? Amen po ba? Okay, so yun po, no? And the Bible says in Matthew 6:33, alam natin to, kinakanta natin to sa simbahan noon. Seek ye first. Basahin natin, 1, 2, 3. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay? So Tagalog, ano daw? Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Good news po ba yun? Ano daw ang kailangan nating gawin? Unahin daw sino? Si Lord, no? Unahin natin, ibig sabihin, pag sinabing seek first, bigyan natin ng pagpapahalaga. Let us strive, okay? Let us strive, let us aim, okay? Ano yung goal natin? To seek His kingdom. Pag sinabing His kingdom and righteousness, ito yung kanyang pamamaraan. Sabihin natin pamamaraan. Di ba? Ano ba yung pamamaraan ni Lord? Hindi yung pamamaraan ng mundo. Okay? Yung pamamaraan niya. Di ba? Kung ano yung paano siya kumilos, paano siya mag-isip, paano ang kanyang gagawin. Kaya nga may nauso na yung baller band na WWJD. Ano ibig sabihin ng WWJD? Narinig ko na, what would Jesus do? Ano daw ang gagawin ni Jesus? Yan. Maganda po yun, di ba? Kapag meron po tayong mga problema, pinagdadaanan, o anumang mga kailangan nating gawing desisyon, magandang paalala yon. What would Jesus do? Ano kaya ang gagawin ni Jesus kung nandito siya ngayon? Amen? So, napakahalaga po yan. Kailangan natin unahin si Lord. Kaya pwede bang sabihin mo sa katabi mo, congratulations, inuna mo si Lord ngayon. Alam kong marami kang pwedeng gawin sa araw na ito. Pwede kang mamasyal, magpahinga, pwede kang kumita ng ekstrang pera, pero nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, inuna mo si Lord. At dahil dyan, sabi mo sa kanya, at dahil dyan, pangako ni Lord, ano daw pangako ni Lord? Sabi niya, at ibibigay niya ang lahat. Sabihin natin, lahat. Sigaw mo, lahat. Ano ba yung lahat? Tanungin katabi mo, ano ba yung lahat mo? Ano ba yung hinihingi mo? Ha? Ibibigay niya daw lahat ng pangangailangan ninyo. And God is true. Totoo po yan. Diba? Nung isang araw, may kwento sana ako, pero mas maganda sila na lang magkwento eh. No? Dumating sila sa pagkakataon na wala na silang makain. Dumating ka na ba sa ganon? Ha? Pero alam niyo po, umiyak sila kay Lord, humingi sila kay Lord, umasa sila kay Lord, hanggang may nag-grocery para sa kanila. Hindi lang plastic bag. Ang dinig ko, 4 na kahon eh. Tama ba? 4 na kahon. Pero mas maganda sila magkwento. Pero God works in many ways. Alam niyo, kailangan minsan natin pagdaanan yung mga ganong bagay sa ating buhay para may maikwento ka. Sabihin mo sa katabi mo, para may maikwento ka. Amen? Kasi iba yung pag naranasan mo ang Diyos eh. Kaysa yung kwento lang ni ganyan, naranasan niya si Lord, na nakaranas siya ng himala, na nagpe-pray siya na, Lord, sana may pang-matrikule anak ko. Alam niyo, sumagot si Lord. Alam mo, maganda marinig sa ibang tao yon. Tama po ba? Pero pinakamaganda, maranasan mo yun sa buhay mo. Amen? Kaya minsan talaga pinapadaan tayo ng Lord sa mga ganon para may maikwento tayo na totoo ang Diyos. Amen? At hindi siya nagpapabaya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Sige, come on. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen? Kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, tumawag ka sa Kanya. Huwag kang tumawag kay Bombay. Huwag kang tumawag sa kamag-anak mo sa abroad. Tumawag ka sa Diyos na buhay. Amen?
para makita mo ang kanyang pagkilos sa buhay mo. So, ito po, ang disciple po talaga, inuuna si Lord sa lahat ng bagay. May kasiyahan man, may problema man, kahit anong mangyari, inuuna si Lord. Nagpapasalamat ako, nandito ang ating, di ba, hindi naman para itaas lang ang ating kasama, no? Si Kuya King Abraham, namatayan po sila. Namatay ang kanyang tiyain kahapon lang. Tama po ba? Di ba? Kahapon lang. But he's here right now. He's here right now. Okay? Kaya mamaya, if you could just say a prayer for him, alam niyo po, biglaan po yung pagkamatay. Sumakit lang po yung batok. Okay? Sumakit lang po yung batok. Sabi niya sa anak niya, nahihilo ako. At bago ata umandar yung sasakyan, parang gumanon lang. Wala na. Goodbye na. Ang buhay, hindi natin masasabi. Maikli lang ang buhay. No? Pero kapag ang buhay mo ay nasa Diyos, panalo ka. Buhay ka man, kasama mo si Lord. Mamatay ka man, kasama mo pa rin si Lord. Kaya panalo ka. Amen? Ang nakakalungkot kapag wala ka sa Panginoon. Yun yung nakakatakot. So, ang tunay na disciple, inuuna lagi si Lord. Unahin mo lagi ang Diyos. At ang Lord ang bahala sa iyo. So, saan natin uunahin ang Diyos? Number 1, in worship. Yan. Yung ginawa natin kanina. Worship. It's more than just singing a song. Alam ko mga Pilipino, ang gagaling kumanta di ba? Sanay na sanay yan sa karaoke. Tama po ba? Sabi nga ng mga, ang tawag dito, foreigners, bakit daw ang gagaling nating mga Pinoy kumanta? Syempre, breakfast pa lang, nasa karaoke na. Hanggang madaling araw, kumakanta yan. Tama po ba? Kaya sanay na sanay kumanta yan. Ang pagsamba, ang worship, hindi lang po puro awit. Ito'y buhay. Sabihin mo sa akin yung buhay. Yan. Kasi alam niyo po, madaling kumanta, umawit kapag masaya tayo, may mga pagpapala. Tama ba? Di ba? Masayang-masaya ka, may nagbigay sa iyo ng blessing. Ang saya talaga, ang sarap magpuri. Paano kung katulad niyan, namatayan kayo? Paano kung katulad niyan, may pinagdadaanan kang problema ngayon? Doon masusubok yung totoong pagsamba. Hindi mo mapepeke yan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kayang pikein yun. Madaling kumanta ng mga kanta, pero yung kantang talagang galing sa puso mo, ibang klase yun. Lalo na kung may pinagdadaanan ka, talagang tutulo pa luha mo. Most of the songs that I have composed, dahil yun sa aking pinagdaanan. No? Yung kinakanta natin ng mga nakaraan dito, yung ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko ngayon bukas magpakailanman hanggang sa wakas ako'y sa iyo. Kasi may pinagdaanan po kami noon. Okay? Dumaan din kami sa wala. Kaya wag nyo kaming tingnan na, naku, yan sila pastor, yaman na yan, daming pera, o daming ano. Alam niyo po, may dinaanan din kami. Okay? Pero hindi kami nanatili doon dahil tumawag kami kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, kung may pinagdadaanan ka, kausapin mo katabi, bawal magsalita dito mag-isa. Kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Wag mong tambayan. Ang tagal mo na dyan. Tumawag ka kay Lord, amen, para tulungan ka niya, makaahon, makaalis sa sitwasyon mo. Amen po ba? So, let's worship God. Kapag tayo ay binigyan ng pagkakataong magpuri at sumamba kay Lord, alam niyo po yun, talagang ibigay mo na kay Lord, itodo mo na. Sino dito ang nakaranas na hirap siyang huminga? Taas ang kamay. Buti dito. Dito, yan, meron. Di ba? Imaginein mo, kung sa bawat lakad mo ay naghihingalo ka. Di ba? Sa bawat hakbang mo, okay ba yun? Okay ba yun? Hindi okay. Hindi okay. Pero kita nyo po, no? Nakakahinga tayo ng ang tawag dito, maluwag, amen, matiwasay. Pero alam niyo po ba,
Ang sarap ng ganun na tayo'y binibigyan ng Lord ng laya, makapagpuri sa Kanya. Meron tayong hininga, meron tayong mga boses, bakit hindi natin ibigay kay Lord? You know, we have patients sa Ozone Med na ang tawag doon sa sakit na yon ay, ano yan? Pulmonary fibrosis. Narinig nyo na po ba yung pulmonary fibrosis? Ang ibig sabihin po noon, namamatay yung lungs mo. Namamatay yung lungs. Meron palang ganun. Okay? At kapag completely namatay yung lungs, ano kaya susunod? Wala na. Tigo ka na. Usually, binibigyan nila ng 5 years para mabuhay. Para kang sinintensya na nun. Pero alam niyo po, sa tulong ng Diyos, pwede pong mabaliktad yon. We have patients na sa bawat lakad, minsan hindi siya pwedeng magsalita habang naglalakad. Okay? Tayo po, lakad ng lakad, dakdak ng dakdak. Amen? Buhay pa. Tama? Pero siya, sa bawat lakad niya, hindi siya pwedeng magsalita at the same time. Tayo pwede tayong sumayaw, umawit, di po sabi mo sa katabi mo, gawin mong lahat para sa Diyos. Okay? Huwag na tayong dumating pa sa punto ng ating buhay na doon lang natin maiisip na, ay Lord, ibibigay ko na sa iyo ng buong buo at itotodo ko na. Minsan huli na ang lahat. No po? So, ang totoong disciple, priority niya ang Diyos sa worship. Okay? In worship, number 1 yan. And Hebrews 11:6 says, and without faith living within us, it would be impossible to please God. Pag wala daw tayong pananampalataya, hindi daw natin mapiplease si Lord. For we come to God in faith, knowing that He is real and that He rewards the faith of those who passionately, sabi natin passionately seek Him. Ano ba yung passionately? Talagang, di ba? Yung talagang, para kang nangliligaw, di ba? Mga lalaki, paano ba kayo manligaw nun? Di ba? Ha? Baliktad ba? Kayo ba nanliligawan? Di ba? Paano ba tayo nanligaw nun? Di ba? With passion. Di ba? Ha? Ligaw tingin daw. Sabi nga ng iba kahit ilang bundok yan, tatawirin. Kahit ilang ilog yan, lalanguyin. Tama po ba? With passion. Ganon okay? Lalo na noon na wala pang mga sasakyan noon, di ba? Naglalakad lang mga tao. With passion. Okay, with passion. Ganon daw dapat, with passion. Alam ko, yung iba sa inyo, nahirapan dito umakyat, 4th floor. Pero salamat sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Di ba? At tayo, di ba? Yun po tayo sasamba sa Kanya. Di ba? May effort tayo. Hindi yung walang ka-effort, may effort tayo. Binibigay natin ng buong buo yung buhay natin sa Kanya. Okay, sa Tagalog sabi ito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, sabi, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Sabi natin gantimpala. O di ba yun ang gusto natin, gantimpala? Marunong siyang magbigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen? Amen po ba? So alam niyo po, ang sarap ng ganun when we come together in worship, okay, you know, the blessing of the Lord comes. Bumababa ang Diyos at pinagpapala niya ang Kanyang mga anak. Kaya mas maganda, sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent. Amen? Sapagkat iba yung corporate blessing ng Lord. Ang sarap talaga. At hindi lang yun, marinig mo yung mga kwento ng mga kapatid mong naririto. Kung ikaw may pinagdadaanan kang problema, alam nyo, pag nag-cell group kayo, nagkwentuhan kayo, minsan maliliit ka Feeling mo nung una, dala-dala mo, pasan mo ang buong mundo, para kang si Sharon. Pero pag narinig mo yung kwento ng iba, grabe pala, mas malaki pala problema nito kaysa sa akin. Tama po ba? Pero nandito siya, nagpupuri, sumasamba kay Lord. Amen? That is an encouragement to us. That is a blessing to us. Yun po yun Yun yung totoong pagsamba. Maraming tao nagsumasamba lang kasi for the benefits. Paano kung walang benepisyo? Yan. Paano kung, di ba, yung iba dito, umaakyat yan. Si Kuya Egay, umaakyat dito, hirap na hirap.
Okay? Kasi may kapansanan siya. Pero He's here to worship the Lord. Amen? Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Buo ang katawan mo. Amen? Pinagpala ka ng Diyos. Gamitin mo ang buhay mo para sa ikapupuri ng Lord. And the Bible says, the Lord says in Isaiah 29:13, these people, ito po'y mahirap minsan yung ating pagsamba, hindi totoo. Ito po sabi ng Lord. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. Kapag daw lumapit kay Lord, lip service lang, bibig, hindi kasama yung puso. Pwede pala yun. Di ba? Kaya nga katulad ng sabi ko pwedeng umaawit ka lang dito, pero hindi ka sumasamba. Ibig sabihin, detach ang puso mo. Hindi galing sa puso, kundi sa nguso lang. Sabi ito, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts, sabi natin hearts, are far from me. Malayo ang puso nila sa akin. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Okay? Alam niyo po, sa dati nating mga, ang tawag dito, kagawian noon na sa ating mga dating, tawag dito, relihiyon natin, di ba, ang pagsamba natin tahimik. Iba-iba pong klaseng pagsamba. Merong tahimik na pagsamba, may maingay, okay? Whatever it is, sabi mo sa katabi mo, whatever it is, basta nandun ang puso mo. Amen? Amen po ba? Yun po mahalaga. Kasi iba parang naging ritual na lang wala na pong puso. Naging programa na lang, wala na pong kasamang puso. Walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Okay? So the Bible says sa Tagalog, basahin natin, sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila'y malayo sa akin. Amen? At ang pagsamba nila'y sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Ayaw ng Diyos na hanggang dun lang tayo. Gusto ng Lord na maging, ang tawag dito, binibigyan niya tayo ng kalayaan i-express ang ating pagsamba sa Kanya. Kaya pag may umiiyak sa tabi mo, wag mo siyang, uy, bakit ka ba iyak ng iyak? Hayaan mo siya. Amen po ba? May dinidil ang Lord sa kanya. Kung lumuhod siya, hayaan mo siyang lumuhod. Kung siya ay dumipa dyan, hayaan mo siyang dumipa. Ikaw, anong ginagawa mo? Tama po ba? Bakit tayo punan ng ibang tao? Bakit hindi ka kumonekta sa Diyos? Na may kakayanang magbago, magpaganda, mag-ayos ng buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, pag tayo'y nagwo-worship, huwag mo kong pansinin. Pansinin mo si Lord. Amen? Ibigay mo yung buong pansin mo kay Lord. Ituon mo sa Kanya. Alam niyo, minsan, sa pagpikit mo lang, pwedeng magpakita sa iyong Diyos at kausapin ka niya. Amen? Ang sarap, kapatid, na sana hindi lang naririnig mo kay pastor, ano ba yung kausapin ng Lord? Sana maranasan mo rin na kausapin ka ng Diyos. Kasi kapag kinausap ka ng Diyos, grabe, solve ka na. Kapatid, kahit na may pinagdadaanan ka, wala yan, taobs lahat yan. Kasi may pangako. Alam ko, mangungusap ang Lord sa'yo. Papangako ang Kanya, sasamahan Kanya, iingatan Kanya. At ano man yung pinagdadaanan, nako, sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord yan. Kaya parang mga baliw tayo dito na sumasambay. Bakit parang mga baliw tayo sumasamba? Bakit ka ba paulit-ulit yung kanta? Ano ba yan? Ang tagal-tagal naman, paulit-ulit. Kasi nga masaya ka Bakit? Buhay ang Diyos nakikialam sa buhay mo. Amen po ma? Kung patay ang Diyos mo, talagang malungkot ka. Buhay ang Diyos natin. Patuloy na kumikilos, patuloy na gumagawa ng himala. Kaya, ewan ko, mababaliw ka talaga sa Kanya. Kahit ilang ulit yung awit, okay lang. Bakit? Karapat-dapat siyang tumanggap. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Sige, wag mong tipirin ng Panginoon. Come on. Hallelujah. Yours is the glory, O God. Karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat siya. Okay? There are times nga, sabi ng asawa ko,
Honey, pag ikaw naman nagpapaawit, huwag ka nang sumigaw. Napapaos ka. Sa loob-loob ko, huwag mo kong pakialaman. Hindi naman ikaw napapaos, ako. At lahat tinotodo ko kay Lord, wala akong pakialam. Kahit magkaliko-liko boses ko, kahit pumiyok-piyok ako sa mic, wala akong pakialam. Basta binibigay ko lahat ang papuri kay Lord. We're not here to perform to people. Kaya okay lang kung magkamali ka dito sa pag-awit mo. We are here for the purpose of worshiping God. We have only one audience. Alam mo po ba? Akala nyo kayo yung audience? Mali. Tayo ang pinapanood ni Lord. Tinitingnan kanya kung paano ka magre-responde, paano ka mag-respond sa mga sitwasyon sa buhay mo. Kung ikaw ba'y magpupuri sa kanya at magtitiwala kahit na may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Tinitingnan niya kung tama ang iyong pagtugon. Amen. And worship is one of the best ways we can really express to God what's really in our hearts. Alam niya yon. Alam niya, dama niya. Dama niya yung kanta mo. Dama niya yung pagsamba mo. Yung init ng pagsinta mo, kahit na grabe yung pinagdadaanan mo, doon napapabilib ang Lord. Amen? Doon napapabilib si Lord. Alam niyo, I just pray that every time we worship, makikita mo lang na si Jesus napapatayo sa kanyang pag-upo. Bakit ba tumatayo ang isang tao sa pagkaupo? Ano kaya yon? Ano significance nun? Pag napatayo, di ba, kunwari umawit ka, nag-perform ka, napatayo. Ha? Na-amaze? Wow, galing. Ano pa? Ha? Nagagandahan? Ano pa? Ino-honor ka. Grabe. Ibang klase yun. Yun. Tama po ba? Amen? Talagang damang-dama ko. Yun eh. Napapatayo eh. Kaya nga si Stephen, habang siya binabato ng mga Pariseyo, di ba? Nangaral siya ng salita ng Diyos eh. Binabato siyang ganun. Sabi niya, nakita niya daw, bumukas ang langit, nakita niya ang anak ng tao tumayo. Tumayo si Jesus sa pagkakaupo. Wow. Amen? Alam niyo mga kapatid, huwag mong hanapin ang palakpak ng mundo. Ngayon, papalakpakan ka, bukas hindi. Ngayon, marami kang likes sa Facebook, sa iyong reels, bukas, wala. Hanapin mo yung palakpak ng Diyos. Kailanman hindi mawawala yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And the Bible says, sabi niya dito, okay, sabi sa Romans 12:1, therefore, sabi ni Paul sa Romans, sa mga believers sa Rome, okay, sabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as a, living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Okay? Talagang grabe yun, okay? So, ito po daw ang tunay na pagsamba, ang pag-alay ng ating buhay sa Diyos. No? Sa Tagalog, basahin natin para mas maintindihan pa natin. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Pablo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. May tanong ako, maraming bang pagkakataon na kinaawaan tayo ng Diyos? Kasi kung hindi, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi, patay ka na. Sa totoo lang. Marami sa atin, hindi natin pinaparangalan ang Diyos, hindi natin wala tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Alam niyo po yun, ewan ko kung napanood niyo yun sa YouTube, yung mga taong pinagtatawanan nila ang Diyos, they mock God. Something happens, may nangyayari, okay? At doon nakakatakot po pag ang Diyos po ang kumilos no? Doon po lang nila nare-realize na, naku, hindi ko pala pwedeng biruin. Hindi ko pwedeng gawing katatawanan ng Diyos. Sabi ito, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga, sarili bilang mga handog na
buhay. Okay. Alam niyo po, mahirap po yung handog na buhay. Amen? Di ba pag naghahandog tayo, usually sa Old Testament, di ba, kinakatay nila yung mga hayop, inihahandog sa Diyos. Pag buhay yung handog, ano kaya mangyayari? Tatakbo yun. Tama po ba? Tatakbo yun, magkakalat po yun, okay, magkakagulo. Pero ito, ang ibig sabihin nito, alam mo na eh. Alam mo na ang buhay mo ay binigay mo na kay Lord. Tama po ba? At ano pa man ang yung pinagdadaanan, sabi ko nga nung una, talagang ikay nagpapasakop sa Kanya. You are surrendering everything to God. Sabi mo sa katabi mo, handa ka ba? Isuko lahat sa Panginoon. Handa ba tayo? I've heard of this preacher, if you heard of Bill Johnson, namatay yung asawa niya. Nagdadalamhati po siya, pero nag-preach pa po siya nung linggo. Kahit na ganun yung pangyayari. No? At alam niyo po, ang kanyang preach, yung pagkamatay ng asawa niya, no? At alam niyo po, grabe talaga, God even honored the man. He moved. Kumilos ang Diyos kahit na yun ang preaching ni Bill Johnson. Pero doon mo makikita yung kanyang buhay na ibinigay niya na lahat kay Lord. Amen? Tanongin mga katabi mo, binigay mo na ba lahat kay Lord? Sabi dito, ihandog ninyo, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. You know, worship is not just a set of songs. It's also taking care of your life. Iniingatan mo ang buhay mo, ang katawan mo. Bakit? Hindi na ikaw ang may-ari niyan. Si Lord na. Amen po ba? Ang sabi nga dito, ang buhay daw natin ay banal. Ibig sabihin, holy. Amen? Walang dungis, walang bahid, kalugod-lugod. Kaya bago ka gumawa ng isang bagay, tanongin mo sarili mo, nakakalugod ba sa Diyos yan? Pag may papanoorin tayo, yan, nakakalugod ba sa Diyos yan? Okay? Pag meron ba tayong tinitingnan sa YouTube o kung saan pa man, nakakalugod ba kay Lord yan? Kapag may pinag-uusapan tayong tao, nakakalugod ba kay Lord yan? Okay? Sabi dito, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. This is true worship. So ang worship hindi lang po pag-awit. Ito'y buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay. Okay? So ang true disciples, ang totoong disipulo, top priority si God sa worship, and number 2, top priority si God sa Kanyang salita, in the Word. Okay? So, priority si God sa Word. Sabi ng Bible sa Joshua 1:8, this book of the law, the Bible, shall not depart from your mouth, but you shall read. Sabi natin, read. Babasahin natin. Sino ba dito nagbabasa ng Bible? Nako, konti lang. Hulaan ko kung anong binabasa nyo. Yung nakalagay sa Facebook. Hindi talaga kayo nagbubuklat. Kapatid, magbuklat po tayo ng Bible. Bumili po kayo ng physical Bible. Okay? Magdala tayo ng Bible. Basahin niyo po yung Bible. Okay? Sabi, read and meditate on it day and night. Pastor, wala akong physical Bible. Meron ako sa cellphone, meron ako sa tablet. Okay. Binabasa mo ba? Basahin mo. Sabi daw, meditate on it, ano daw? Day and night. Umaga, gabi. Basahin mo, i-meditate. So that you may be careful to do everything in accordance with all that is written, for then you will make your way prosperous, and then you will be successful. Sa Tagalog, yan, basahin natin. 1, 2, 3. Huwag mong, ano daw? Kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pag bulay-bulayan mo iyon, ano daw? Araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ano daw mangyayari? Sa ganoon, magiging
Sige, sabihin mo, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Grabe, sasagana ka. Sa totoo lang. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Okay? Kasi tuturuan ka ng Diyos ng mga prinsipyo na taliwas sa prinsipyo ng mundo. Sa mundong ito, para yumaman ka, kailangan kang kumamkam. Kailangan kang mag-hoard. Baliktad sa prinsipyo ng Diyos. Kung gusto mo ikaw ay pagyamanin ng Diyos, dapat marunong kang magbigay. Baliktad sa kaisipan ng mundo. Amen? Tuturuan po namin kayo kung paano po tayo pauunlarin ng Lord. Kasi gusto ng Lord na umunlad po ang ating buhay. Amen po ba? Sino dito gusto nun? Amen? So tuturuan din tayo ng mga prinsipyo. Example, ang gawin ng mundo. 'Di ba? Sabi nila, bakit ako magbabayad ng tamang tax? Puro mga korap yung mga nakaupo na yan. Hindi ako magbabayad ng tamang buwis. Okay. Ano po ang tawag doon? Sa hindi nagbabayad ng tamang buwis? Come on. Tax evasion? Tax evader? Corrupt. So parehas lang tayo ng nakaupo. Kaya nagkakaroon ng korupsyon kasi kulang sa pondo. Hindi nagbabayad ng tama. Tas nagagalit tayo sa nakaupo kasi sila corrupt. Tayo, hindi tayo nagbibigay ng tama, ano kaya tawag sa atin? Corrupt din. Or worse, magnanakaw. Hindi tayo nagbabayad ng tama. Galit tayo sa magnanakaw, pero tayo din ay nagnanakaw. Ang sabi ng Lord, magbigay ng tamang buwis. Kaya nga sabi niya, give to Caesars. What is Caesars? Gobyerno yon. But give to the Lord, what is the Lord's? Magbigay ka sa gobyerno kung ano yung tama, magbigay ka sa Diyos kung ano yung para sa Diyos. Tama po ba? At doon ka pa uunlarin ng Lord. Ito, mga tips pa lang po ito. Okay, so napakahalaga na tayo'y nagbabasa ng salita ng Diyos kasi nandito sa salita ng Diyos ang mga prinsipyo. Sabi natin, prinsipyo. Alam niyo po ba, bakit yung mga mayayaman, yumayaman palalo? Kasi ginagawa nila yung mga prinsipyo sa Bible, hindi nila alam na nasa Bible pala yun. Tayo naman, alam na natin, pero ayaw nating gawin. Wow. Sabi mo sa atin, wow. Tapos tatawagin kang disciple. Ang disciple, kung ano yung binabasa niya, ang ginagawa ni Lord, ginagawa din niya. Amen? Amen po ba? Alam mo kaya bakit sila yung mayaman? Namimigay sila eh. Kaya bumabalik. Sabi ng Lord, ang nagbibigay ay ang pinagpapala. O, kita mo? Lagi tayong nakaganon. Nasaan ka kaya? Pinagpapala ka kaya? Pastor, mas masarap yung ganun eh. Kala mo lang, mas masarap yung nagbibigay. Kasi sabi ni Jesus, mas lalong pinagpapala ng Diyos. Amen? Ang ekonomiya natin, hindi tayo nakabase sa ekonomiya ng Pilipinas, nakabase tayo sa ekonomiya ng langit. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na namumuhay, dual citizenship ka na, taga-langit at taga dito sa lupa. Kaya kapag dito may kakulangan sa lupa, meron po tayong Ama sa langit na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen po ba? So, paano pag-aaralan ng salita ng Diyos? Pakita natin dyan. Yan. Meron tayong ganito. Yan. Meron tayong schedule. Yan. Daily devotion schedule every month. Okay? Yan. For the month of October, nandiyan dyan po. Pag day, okay, sa umaga, tatlong scriptures po yan. Pag night, isa lang, yung nandoon sa bandang dulo doon, sa gawing kaliwa. Okay? So, diyan natin makikita, pag umaga, 3. Okay? Babasahin lang natin yan. At kung ano ang pangungusap sa'yo, sabi mo, pangungusap ng Lord sa'yo, ay di yun ang isulat mo. Yan. Mamaya ituturo sa inyo ng inyong cell group leaders. Ano po ang ituturo sa inyo? Ito. Yan. Next po.
maganda magkaroon tayo ng Devo or devotional notebook. Yan. Doon sa notebook na yan, yan ang isusulat. Yung date ngayon, scripture, yan. Ano yung libro? Yan ba ay Psalm, kunwari, Book of Psalms, chapter 1, verse 1 to 6. Yan. Verses 1 to 6. O kaya kahit isang verse lang. Tapos ilalagay mo doon, ano ang mensahe ng Diyos? Message. Yan. Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? May warning ba? May command? May utos ba? O may pangako ang Diyos sa iyo? Yan. Okay? At ano po yung susunod application? Paano ko ito maipapamuhay sa buhay ko? Yung binasa mo. Yan. Example ha? Example, sabi ng Lord, di ba? Kunwari lang, isang verse. Okay. Sabi ng Lord, love your enemies. O yan. Paano mo maipapamuhay yan? Kunwari, isang verse na yon. Okay? Anong mensahe ng Lord sa iyo? Mahalin ko daw ang aking mga kaaway. Yan. Sino ang aking kaaway? Asawa ko. Bahala ka. Okay, application. Paano ko siya mamahalin? Yan. Prayer. Lord, tulungan mo ko. Mahalin siya. Nang gaya ng pag-ibig mo. Tama po ba? Pwede yun. Okay. So yan po yung ating sa Devo notebook. Okay. Bakit natin ginagawa yan? Sabi ng Psalm 119 pala, verse 89, sabi niyan, Your word, Lord, is ano daw? Eternal. It stands firm in the heavens. Sa Tagalog, Panginoon, ang salita mo ay mananatili magpakailanman, hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos pala, ito ay hindi nagbabago. Sabi ng iba, yung Bible, wala namang relevance yan sa akin eh. 'Di ba? Parang hindi na yan nababagay sa ating panahon. Hindi nababagay sa ating panahon. Hindi po totoo 'yon. Ang salita ng Diyos ay buhay. Patuloy na nangungusap ang Diyos sa atin hanggang ngayon. Sabi niya nga, magpakailanman. Mananatili ang kanyang salita, magpakailanman. Kaya alam niyo po, maganda meron tayong mga pinanghahawakang mga pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa iyo? Tanungin mo mga katabi mo, may pangako ba ang Diyos sa iyo? Meron po ba? Just the other day, umiiyak yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, honey, wala na akong budget. Yan. Sabihin, sagad-sagad na yung aming, ang tawag dito, budget. Okay? Huwag po kayo magsabi ng wala na akong pera. Yan. Kasi mangyayari sa iyo yun. Sabihin mo lang, wala na akong budget. Sabihin mo sa katabi mo, wala na akong budget. Yan. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng ilaan sa iba. Dito lang nakalaan. Tama po ba? So medyo bagsak yung budget, umiiyak. Iyak siya. Kasi ang daming bayarin, ang daming mga kailangan ayusin, ganyan. Sabi ko, tapos sabi niya, namimiss ko si Mami Cora. Iyak siya ng iyak. Kasi si Mami Cora ang kanyang takbuhan kapag pera na ang pinag-uusapan. Tama po ba? Tatakbo siya kay Mami. O kaya dun sa kanyang kapatid na babae, si Achilalin. Namimiss ko si Achi. Sabi niya gano'n, umiiyak siya. Sabi ko, Han, maaring tinanggal na ni Lord si Mami Cora at si Achilalin para sa kanya ka lang umasa. Sabi ko, hayaan mong maging tatay si Daddy God sa atin. Amen? Gusto mo bang maranasan ng pagiging tatay niya? Amen. Grabe, maging tatay si Lord. Di nag-pray kami. Alam niyo po, sumagot kagad si Lord. Yung araw din na yon. Okay? May blessing po siyang natanggap. Nanlaki yung mata. Sabi ko, kunan mo ng litrato yan, ha? Paalala yan na ang Diyos natin, si Daddy God, ay buhay at hindi nagpapabaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Hindi ko na ididetalye kasi kumbaga, bawal mainggit. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainggit. Humingi ka kay God. Okay? Kanya-kanyang sip-sip tayo kay God dito. Okay? Hayaan mo siyang maging tatay naman sa iyo. Karamihan sa atin, pagod na nang kakatrabaho, nang kakagawa ng dilihensya, di ba?
Hayaan mong maging tatay ang Diyos sa iyo. Hindi ka humihingi kay tatay Tama po ba? Maglambing ka. Okay? So, next po, sabi ng Bible, establish, my steps and direct them by means of your word. And let not any iniquity have dominion over me. Sa Tagalog, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nagbibigay patnubay, direksyon. At huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Okay? Alam niyo po, there are decisions that we have to make na kailangan minsan tayuan mo yung tama. Okay? Kasi bakit? Pag hindi, madadala ka sa gawin ng kamunduhan. Tama po ba? Hello? So tuturuan tayo ng Diyos kung paano maging matuwid. Kasi ang mga anak niya, hindi nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Amen po ba? Ayan. Okay, sabi ng Bible, John 17:17, sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself. Make them, holy by the truth. Your word is katotohanan ng kanyang salita. Okay? Your word is truth. Kaya bakit ka pa maghahanap ng ibang tatakbuhan para hinga ng payo? Basahin mo ang salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Amen? Sabi ng Bible, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang mga tunay na disipulo ay nakabukod. We are separated. We are holy. Sabi mo sa katabi mo, holy. Sabi mo sa katabi mo, you are holy. Pinabanal na tayo ng Lord. Diba? Hindi ba natatawa tayo kapag tayo ay nagpapaligo kunwari ng ating mga fur babies? Hindi ito mahilig sa mga doggies. Yan. Diba? Pinaliguan mo na, pinabanguhan mo na, tapos tatakbo na naman dun sa putikan, sa lupa, hihiga-higa. Diba? Alam niyo po ba, minsan, tayo'y ganun. Pinaliguan na tayo, hinugasan na tayo ng dugo ni Kristo, tinanggal na yung ating mga kasalanan at maya-maya lang, eto na, takbo na naman tayo sa putikan, hihiga-higa doon. At kapag nagkaroon ng problema, Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko. You know, we are holy. We are a holy people. Sabi mo sa katabi mo, pinabanal ka na ng Diyos. Yan, sabi mo, hindi ka na bagay sa putikan. Okay? At pangatlo, ang tunay na disciple, priority si God sa worship. Number 1. Number 2, word. And number 3, in works. Yan, sa paggawa. Okay? Sabi ng Bible sa Colossians chapter 3:23, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Kapag daw tayo po ay naglilingkod, kapag tayo daw ay nagtatrabaho, gawin natin hindi para sa tao, kundi gawin natin kanino? Kay Lord, di ba? Sabi nga sa Tagalog, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Sabi natin, buong puso. Sabi natin, buong puso. Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yun po yun eh. Kasi ang magre-reward sa atin, si Lord, gagamitin lang niya ang tao. Amen? Pag natutunan mo yung prinsipyo na yan, ako, iaangat ka ng Lord. Kasi sabi niya, itong anak ko talagang mapagkakatiwalaan to. Anong ibigay sa kanya, gagawin niya. Kaya ganun si David eh. Sabi ng Lord sa Bible sa kanya, di ba? David, kung ano daw ang iutos kay David, gagawin niya. Ganon siya katapat sa Panginoon. Okay? Hindi siya namimili, hindi siya choosy, hindi siya reklamador. Sabi mo sa katabi mo, hindi reklamador. Alam mo po ba, ang reklamador, hindi dadating yan sa pangako ng Diyos. Kaya po yung bayang Israel na nanggaling sa, mga alipin po sila sa Ehipto. At sabi ng Lord, dadaling ko sila sa lupang pangako. Alam niyo po, ilang araw lang pala yung tatawirin, inabot sila ng
40 years. Paikot-ikot. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ko bakit? Reklamador sila lahat. Kapag reklamo ka ng reklamo, kapatid, hindi mo mararating yung dapat mong marating. Kaya matuto kang magpuri kay Lord. Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. No? So yun eh. Pag tayo naglingkod, maglingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao. John 13:34 says, I am giving you a new commandment, that you love one another just as I have loved you. So you too are to love, one another. Yan. Ipapakita mo. Paano mo maipapakitang love mo yung katabi mo, yung neighbor mo? Yan. Paano? Paano mo siya mapaglilingkuran? Yan. Okay? You can pray for them. That is service. Amen? Ang mapag-pray siya. Ang matapik man lamang siya, uy, kamusta ka na? Balita ko, may problema ka, kamusta? Amen? Malaking bagay po yun. Hello? Tama po ba? Kaya minsan, wag lang tayo nakatuon sa ating mga sarili at mga problema. Tumingin ka rin sa paligid mo. Sige, tingin ka ngayon. Tingin ka. Tingin ka dyan. Baka meron dyan na mo problema. Baka may nakasulat dito, kailangan ko ng pera. Baka may nakasulat dito, pag tinignan mo, di ba, pag-pray mo naman ako. Ayan. Amen? Alam niyo po, we are to show one another that we love each other. Sabi sa Tagalog, kaya nga isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Amen? Amen? At sabi sa John 13:35, by this, everyone will know that you are my Christians. You are my disciples. Matindi yan. If you have love and unselfish concern for one another. Sa Tagalog, kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Ang sarap po nun, na kapag yung mga taong aakyat dito, makakasama natin, mararamdaman nila na mahal natin sila, tanggap natin sila. Diba? Sabi ng iba, mga paratang ng iba, nako, yang His Dwelling Place Church, puro mayayaman lang ang tinatanggap niyan. Nagkakamali sila. Hindi mayaman, kundi pinakamayaman lang ang tinatanggap namin. Sabihin mo sa katabi mo, at ikaw yun. Lahat tayo dito mayaman. Amen po ba? Amen. Okay. Bakit? Gusto mo pa bang mahirap ka hanggang ngayon? Ideklara mo na, yayaman ako. Hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya alam mo, tigilan na natin yung reklamo na natin na ano ba itong buhay na ito, ganyan, palitan mo na, Lord, yayaman na ako. This is the year of open doors. I-declare mo na, binubukas ng Lord ang pintuan. And I declare magkaroon ka ng transition sa buhay mo. Tapos na yung dati, yung nakaraan, isarado mo na yung pintuan doon, at ngayon nakabukas ang pintuan sa harapan mo. Ngayon, 'di ba, kung ano ang nais mo, 'di ba, at kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Lord, sige, hingin mo sa kanya. Amen. Humakbang ka na may pananampalataya sa kanya because a new door has opened for you. Amen. Hallelujah. So, alam niyo po, good news 'yun. Bakit? Hindi ka nakapako dun sa dati. May pag-asa pang magbago ang buhay natin. And lastly, sabi sa 1 John 3:18, little children, believers, dear ones, let us not love merely in theory, with word or with tongue, giving lip service to compassion, but in action and in truth, in practice and in sincerity, because practical acts of love are more than words. Alam niyo po yun, yung pag may birthday dito sa cell group mo, magregalo ka man lang. Baka walang nagre-regalo dyan. Tingnan nyo. Yan. Alamin mo kung yung katabi mo, kailan ba birthday mo. Yan. Alam niyo po ba, yung mga kasama nyo sa cell group,
'Di ba? Amen? Yung, alam mo yun, maramdaman lang nila na sila ay importante pala. Napakaganda po nun. Okay? At wala po tayong tinatangi dito. Mahal natin ang bawat isa. Sabi sa Tagalog, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Amen? Yan po yung magagawa natin. A disciple is one who makes God his top priority in worship, in word, in works. Tayo na po tayong lahat. Hallelujah. So sa ating pagsamba, huwag mong tipirin si Lord. Sa lahat ba naman ang ginawa ng Diyos sa iyo, itodo mo kay Lord. Amen? At kilalanin mo ang Diyos. Kaya nga yung word kilalanin mo siya. Gaano mo na ba siya kakilala? And in works, ngayong kilala mo na siya, gusto mong ipakita sa iba, ipadama sa iba, kung sino yung Diyos na sinasamba mo para sila rin ay makakilala sa Kanya. Let us pray. Heavenly Father, today, dalangin ko, Panginoon, ng yung mga anak na narito. You see, O God, yung kanilang pinagdadaanan. Yung iba, Panginoon, nakikita mo, baku-bako ang kanilang dinadaanan, hirap na hirap ang mga anak. Nakikita mo yung iba, may mga pasanin, may mga bigating dala-dala. Nakikita mo, Lord, yung iba, na mayroong mga katuwang, katulong sa kanilang buhay. Salamat, Lord. I pray, bilang mga disipulo mo, hindi lang po namin isipin yung aming mga kailangan at pinagdadaanan, kundi makita din namin, Panginoon, yung pangangailangan ng aming mga kapwa at kasama, Panginoon, lalo na dito sa simbahang ito. Lord, na maging bukas palad po kami. Kung papaano kayo naging bukas palad sa amin, maging ganun din po kami sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maging top priority ka, mauna ka sa lahat, Panginoon, sa buhay namin, sa aming pagsamba, sa aming pagbabasa ng salita upang makilala ka, at hindi lang yon, sa aming mga gawa upang maparangalan ka, O Diyos, sa buhay namin. Hindi para kami sumikat, kundi maparangalan ka, Ama, sa lahat ng aming ginagawa. Kaya thank you, Lord, for this time. I pray, O God, help us to be disciples of the Lord Jesus and help us to make an impact, Lord, in this world. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Let's prepare our hearts as we partake of our Holy Communion. Sabay-sabay tayong kakain at iinom. At tayo'y sasamba kay Lord. You go before I know that you'd even gone to win my war. You come back with the head of my enemies. You come back and you call it my victory. Yeah. Oh. Second verse. You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my grace.
leads me from the dry wilderness, and all I did was pray. Yes, Lord. And all I did was worship. All I did was bow down. And all I did was bow down. Yeah. And all I did was stay still. Oh, sing hallelujah. And hallelujah, you have saved me so much better your way. Sing hallelujah, hallelujah, great defender, so much better this way. So much better. Taas po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Thank you, Lord Jesus. Inako mo ang aming kasalanan at hindi lang yon yung kaparusahan ng kasalanan namin. Ikaw na po ang napako sa krus para sa amin. Thank you, Lord, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Lord, karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang sambahin. At inaalay din namin ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw na po ang maghari sa amin. Sabi natin, Lord Jesus, Lord Jesus, come and take your and place take your place in my life. in my life. Ikaw na po ang masunod. Ikaw na po Ikaw na po ang maghari Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. sa buhay. Patawarin niyo po ako Patawarin sa niyo lahat po ako ng aking kasalanan sa lahat ng at aking pinapatawad ko kasalanan. At pinapatawad lahat ko ng nagkasala sa akin. lahat na nagkasala sa akin. Ibinibigay ko sa iyo Binibigay ang ko sa buong iyo buhay ang ko. buong buhay ko. Salamat po, O Diyos, Salamat po, O sa Diyos. buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang Salamat, Panginoon, Salamat, sa banal na Panginoon. Espiritu sa banal na na Espiritu kasakasama ko Nakasama at tutulong sa akin at tutulong mamuhay mabuhay para sa iyong sa kalulahatian. iyong kaloob. I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. Kainin po Amen. natin ang tinapay. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng Panginoong Yesus. Thank you, Lord. Nabuhos ang iyong dugo. Dumanak sa krus para hugasan ang lahat ng aking kasalanan, lahat ng aking kahihiyan. Tinanggal mo na at binigyan mo ko ng bagong simula, ng bagong buhay sa iyo. Cleanse me, Lord, with your blood. And I pray, Lord, hindi lang ako, hindi lang kami, pati ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, makakilala din sa iyo. Salamat, Lord, dahil sa aming pananampalataya sa iyo, binalik mo kami sa piling ng Ama at ginawa mo kaming inyong mga anak. Thank you, Lord, we are part of one family, the family of God. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Inumin pa natin ang juice. At sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give our tithes, our offering to the Lord bilang tanda ng ating pagsamba sa Kanya. Hallelujah. And let's continue to worship the Lord God. You introduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You introduced me to your love. And You picked up all my pieces, put me back together. You are the
You are the defender of my heart. And hallelujah, you have saved me. So much better your way. Sing hallelujah. Hallelujah, great defender. So much better this way. Hallelujah. Hallelujah, you have saved me. So much Better this way. Hallelujah. Hallelujah, great You're my great defender. So much better this way. So much better your way. Yes, Lord. It's so much better your way. No other way will do. So much better. And when I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. And you picked up all my pieces, put me back together. You were the defender of my heart. Yes, Lord. Yes, Lord, you are our defender. Kaya kapatid, wag mo akalaing isipin na walang nakatingin sa'yo. God is your defender. God is your defender. God is your defender. Siya ang tagapagtanggol mo. God, I pray sa mga oras na ito, yakapin niyo po ang inyong mga anak, O Diyos. Assure them of how much you love them. Assure them, Lord, that you are for them, not against them. Assure them, Lord, of your love. Ibang klase ka magmahal, Panginoon. Sige, hayaan mo lang yakapin ka ng Diyos. Sige, huwag kang uuwi na dala-dala mo pa rin yung kabigatan mo sa pagpasok mo dito. Ibigay mo lahat ng kabigatan mo sa Diyos. Bigay mo lahat ng mga bigat. Yes, God. Dahil meron kang tagapagtanggol. Yes, God. You are the
defender of my heart. Sing hallelujah! Hallelujah, you have saved me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. Hallelujah, you have saved me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. So much better! So much better! So much better your way! Sige, ibigay mo kay Lord lahat ng kabigatan mo. Oh Lord, lahat ng mga dalahin mo, ibigay mo sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Not my way, but your way. Not my way. Your way, your way, your way. And I thought I lost me. You knew where I left me. You reintroduced me to your love. And you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Yes, Lord, Yes, Lord. you are the defender. Kaya Lord, kunin mo lahat ng kabigatan, lahat ng agam-agam, ano man ang umaabala sa aming puso't isipan, Lord, tanggalin niyo po yung kabigatan. Ano man ang gumagapos, Lord, sa iyong mga anak, tulungan mo silang makalaya, O Diyos. Maranasan nila yung buhay na pangako mo sa bawat isa. Thank you, Lord. Salamat sa iyong salita, Ama. Nawa, O Diyos, kami maging mga disipulo ng Panginoong Yesus. And Father, I pray, taas natin ating mga kamay, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever our mouths declare and decree, it will happen, mangyayari, because we honor you, Father, and you honor us as your dearly beloved children. Thank you, Lord, for making us your dwelling place. Father, bless those who have given their tithes, their offering. Pagpalain niyo po sila. Higit pa sa kanilang inaakala, higit pa sa kanilang inaasam, higit pa, Panginoon, sa kanilang ipinapanalangin. At dalangin ko, O Diyos, pagpalain niyo rin po ang aming kakainin, pagsasaluhan ngayong oras na ito, Panginoon, para sa aming kalakasan. And bless this time of fellowship together with my brothers and sisters. May you be glorified. May you be honored, Lord God. I declare your blessing upon every family. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. At lahat ng nagmamahal kay Lord, magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Jesus. Okay. Mamaya ano po, or I don't know kung paano, no, if you can just kung kayo po nililid ng Lord na magbigay dun sa ating sa tita ni Kuya King na
pumanaw na po no kahapon si Tita Grace Romero no po, yun, ipaabot nyo na lang po kay Kuya King, okay? At ano pa ba? Meron pa ba tayong announcement? Meron ba tayong first timers? Okay? Wala, ito po. Okay, so every Wednesday po, ito po yung announcement natin. Every Wednesday, meron po tayong prayer meeting via Google Meet. Okay, every 8:30 p.m. po siya, okay? Sa ating Google Meet, okay? At every Saturday naman po yung ating Dawn Watch prayer meeting face-to-face. Diyan po sa aming bahay sa may Violet Street sa Rainbow Village. You are all invited. Pwede pong pumunta doon, okay? Alas 6 ng umaga, alas 5 pa lang nakalagay dyan. Pero alas 6 po nagsisimula eh. Alas 6 hanggang onwards po yun, okay? Next, we'd like to welcome tama ba? Nona Lisa Gragera. Where are you, Nona Lisa? Hello! Yan. Palakpakan na natin si Nona Lisa. Welcome po sa His Dwelling Place Church. Si Nanet Guerrera. Tama po ba? Guerrera. Tama po ba? Nanet, where are you? Ayun. Welcome po sa His Dwelling Place Church. Yan. Okay. Okay. So, tayo po ay mag-fellowship na po. Mga nanay, mga tatay, mga youth, okay? Pwede na po mag-fellowship, okay? At kilalanin niyo po ang bawat isa. Yan, okay? Tanungin niyo na rin yung birthday kung kailan. Yan. Baka meron dyan, may birthday, tatahi-tahimik lang. Okay? So, yun po. Ano pa ba? Meron pa ba tayong announcement? Wala na. Okay, sa lahat na nanonood sa ating FB Live, okay, please, let's continue to pray for Israel, for the peace of Israel. And we hope to see you again next Sunday, okay? Mga disciples ng Lord. God bless you all.